afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel, Nature Truck. So ngayong araw na to napakainit. Grabe. So siguro panahon na to para gawa rin tayo ng content. Anong gagawin nyo kapag sobrang init ng panahon. So ano na ngayon na kagagaling lang natin sa New Year. At karamihan sa atin medyo tumaas yung BP at cholesterol sa katawan. So sa inyo bilang mga nag-aalaga, iwasan nyo yung pagbababad sa init ng araw ngayong sobrang init ang panahon. Pero sa mga plants ninyo, gustong-gusto nila yan. So hayaan nyo lang sila na nasa initan, pero kung hanggat maaari, dilig kayo ng mas marami at mas madalas kesa nung mga nakaraang araw. Hindi naman yung dilig na sobra-sobra, kundi yung enough lang para hindi matuyo yung mga medium nyo. Kasi once na matuyo yung medium nyo, susunod na yan yung halaman. So, dilig kayo, umaga. Ayan ang usual na dilig natin, di ba? At kung hindi kakayanin, magdilig na rin kayo hanggang pati isa sa umaga, isa sa tanghali. Pero wag na kayo magdidilig sa gabi. Kinabukasan na ulit. Kasi para maiwasan rin natin yung algae at makatipid rin kayo sa tubig na mga ipandidilig nyo. So gustong-gusto ng halaman na nasa initan. Kaya ito, tignan nyo yung si Vampiro. Maliit lang yan dito nung nasa shaded pa siya. Pero nung nilagay natin sa pool sun, laki yun. Nagtataka ko lang ayaw mag-produce na mutated traps niya ngayon. May mga time rin pala na nawawalan to ng mutated traps. Ayan. So ayan, ang dami natin mga DP ngayon na nandito. Pagka mainit ang panahon din, titignan nyo rin yung mga toppings ninyo, lalo na kung may mga live sphagnum moss kayo. Isa rin yan sa mga indication na kung kailangan nyo na magdilig pag namumuti na yung heads ng sphagnum moss. Pero isipin nyo rin, ano bang priority nyo? Yung live sphagnum moss o yung plants ninyo? Kasi kung yung plants nyo naman yung priority nyo, light misting enough na para ma-save nyo yung sphagnum moss and madiligan nyo yung plant, Pero kung ayaw nyo talaga mamatay yung plants, kailangan nyo rin talaga kahit paano mas damihan yung tubig para tumagal yung supply ng tubig. Kasi malakas rin mag-consume ng tubig or sumipsip ng tubig yung live sphagnum moss. Ang kinakailangan ni water tray. Ganun naman talaga. Kung sobrang init, may water tray. Kung panay ang ulan, tanggalin sa tray. Simple as that. So, yun. Kailangan nyo ba ipasok yung mga halaman nyo? Yes, kailangan nyo ipasok kung kabibili nyo lang yan. Or kapopropagate nyo pa lang, kailangan nyo ipasok. Pero, kung ipupulsa nyo yan, mabubuhay rin naman yung propagation nyo. Yung nga lang, tuyo yung mga petiole ng mga rhizome, mga leaf pullings nyo, rhizome division. Tuyo yung mga petiole niyan, pero buhay yung nakalagay sa ilalim ng mga rhizome. So mabubuhay nyo pa rin, makakapag-propagate pa rin kayo kahit na ipulsa nyo agad. Pero kung ipa-partial sunlight nyo lang, lalagay sa medyo humid na area, mapipreserve nyo na yung petiole, makakapag-propagate rin kayo. Hindi nga lang ganun kasing pula, kasing taba, kasing tibay nung mga nasa pulsan agad. So isipin nyo rin, Ang advice ko sa inyo, kapag ilan pa lang yan, partial nyo muna. Pagka sobrang dami na, pulsan nyo na agad para sobrang gaganda agad. Kasi kaya partial muna yung mga konti pa lang, baka para mas marami kayo mapropagate. Yun lang yan. So lagi nyo ring ihanda yung mga pang-spray nyo. Iba sa inyo, hindi pa nabili ng pang-spray. Kung marami-rami na kayong halaman, mag-invest na kayo sa spray. 1,400 lang yan. Hindi ako nagbebenta, pero mabibili nyo yan sa online. So malaking bagay yan kaysa magdilig kayo. Hindi kasi normal na halaman yung nalagaan natin, carnivorous plant.
pagka nagdilig kayo, nagdilig na normal na dilig sa carnivorous plant, sa either mag-close yung traps nila, wash out yung dew nila, magulo yung mga sphagnums at medium doon, diba? Hindi ganun ka kaya-aya kung hindi nyo i-mist. Kapag spray and mist, hindi masyadong magko-close yung traps, hindi magugulo yung medium, maganda, madali, maganda yung epekto sa mga plants. So isa sa mga paraan, kung wala pa kayong pambili ng rechargeable sprayer, ay yung mano-mano na spray, yung pang spray sa buhok ng mga barbero. Pwede rin naman water tray, pwede rin yun, diba? Ayun ang ginagawa ko dati nung wala pa akong pang spray, water tray. So ang ginagawa ko sa mga water tray ko, dagdag lang dagdag ng tubig sa tray, buhay rin naman. Yun nga lang, may mga mamamatay na live sphagnums dahil hindi mo namimiss yung mga heads nila. Pero may mabubuhay pa rin naman doon, yung mga mabasang lugar at nandun yung sphagnums heads, buhay pa rin yun. Yun, ganun lang. Pagka sobrang init, madalas kayong magdidilig. Kung mga bago pa lang yung mga plants nyo, wag nyo agad ibilad. Lagyan nyo muna sa partial sunlight. So hindi natin talaga kailangan ng araw eh. Kampi natin yan. No, pampaganda ng plants yun eh. Pampapula. Pampataba ng rhizome. Kasi dyan nakakapag-produce sila ng sarili nilang energy. Pagka nagpo-photosynthesis sila. Carnivorous yung plant yung alaga natin, pero nagpo-photosynthesis pa rin yan sila. So, yun lang muna. At simple lang naman pagka mainit ang panahon. Dalasan ang pagdidilig, kaya mag-water tray kayo, tapos practice nyo yung proper acclimation, no? Pagka nagpo-propagate kayo or may kararating lang na plants, huwag nyo agad, ito pala ito pagdag na rin natin kasi mahalaga to eh. Kung maliit yung paso nyo, mas mabilis matutuyo yan kumpara sa malalaking paso. So kailangan ko ba maglipat ng halaman ko sa malaking paso? Hindi naman kailangan talaga. So kailangan mo lang magdagdag ng tubig na para hindi agad matuyo yun. Yan, ganun lang. Dadagdagan nyo lang ng tubig yung trays ninyo. Kung may resources naman kayo pambili ng medium, yan, pwede nyo itanim sa bigger planter yung mga halaman nyo. Maaral nyo pa kung paano mag-repot. No? Pwede rin kayo mag-propagate. So, yun. Ganun lang. So, ikaw ba, sir? Anong preference mo? Ipulsan agad or i-shaded muna? Ito, personal na sagot. At ito yung practice ko talaga. Kung yung mga halaman ko na nandito na matagal na, pulsa na yan talaga. Dito na yun yung lumaki. Pero yung kung bumili ako ng plants, kararating lang. Open ko lang nung box. Kailangan mailagay ko sa pulsan yun. Ilagay natin dito sa loob. No, dito ko lalagay sa loob. Ang gagawin ko doon pagkadating ng plants, didiligan ko ng gusto. Papaliguan ko yan. Para akong nagpapaligo ng halaman at ng medium. Bakit? Kasi para sigurado ako na mababa yung minerals noon. Yung halaman at medium para buhay talaga. Tapos, titingnan ko rin mamaya may peste. Kung ano man, titingnan mo. So, kung meron, lagyan mo ng pesticides. Ayan. Kung malaki na yung halaman, no. Ay, ako yung di ba, personal na sagot to eh. Di ba? So, ang gagawin ko na, kukupitan ko na ng isang rhizome yun or isang leaf pullings. Itatabi ko dun sa mother plant. Tulad na lang nung ginagawa ko dun sa asura. Dahil first na asura ko yun, nagkuha agad ako ng isang leaf pullings. So, after 3 weeks to a month, meron na akong isang maliit na asura. Siguro meron ng 1 or 2 traps yun. So, ganun ang ginagawa ko. So, bakit mo ginagawa yun, sir? Ba't mo binawasan agad kararating lang? Kasi mag-a-acclimate yun dito. Pag binawasan ko yun, mag-a-acclimate rin yun. Para isang acclimation lang, kinupitan ko na. No? Pag lumaki na yung asura na yun, or ng isang leaf pullings or isang rhizome na yun, naging plantlets na, ayun na yung time na magpo-propagate ulit ako. So kaya sa 2 buwan, 3 buwan, yung isang halaman
kakaroon ako ng isang mother plant, saka 2 hanggang 3 or 4 na mga propagation in just 2 to 3 months. No? Pero pag red pala, mas matagal. Pag mga green, mas madali. Ayun. Sa Waypula, iba yung Waypula, parang green cultivar siya or red, yung green-red cultivar. Madali lang, hindi siya yung red, mas mahirap ang i-propagate ang red o palakihin. No? Sige, tingin ko sa Waypula, ganda talaga. Pero napapansin ko rin dun sa isang maliit na propagation ko, parang sensitive rin siya kumpara sa ibang mga BFT. No, puti pa rin kasi siya eh. No, so yun. Bakit ko nga palaki ng kwento yun, no? Yung tayo sa ano eh. Pag i-indoor, anong gagawin kung mainit ang panahon? Papalayo na naman tayo. Sabi nga nung isa, commercial rin yun, sir. So yun nga. So ganun lang, no? Masaya rin makapag-propagate kasi. Bukod sa may pangregalo ka na or pang out, no, pambenta. Masarap yung pakiramdam na nakapag parami ka ng halaman. Parang hindi ka naging hindi ka naging tamad. Gumawa ka ng paraan para hindi mawala yung plants na yan. Kasi kung mamatay yung mother plant, meron ka pang backup. Yung isang bumili sa akin no, kay Rio from 1 plant naging 5 yata. Grabe talaga yun. No? So salamat sa panonood ninyo. At ingat tayo ngayon na mainit ang panahon. Mainit ang panahon, iwasan ng matatabang pagkain, iwasan ng pagpupuyat, uminom ng maraming tubig. At huwag magpa-araw ng gusto kasi magkakasakit kayo sa balat. Hindi ako naniniwala dati sa mga skin cancer. Sabi ko yung mga magsasaka maghapon sa palayan yan, hindi naman nagkakasakit sa balat, nangingitim lang eh. Tinry ko yun, nagbike ako eh. Uwi ko lagi, tanghaling tapat eh. Tapos ko dun sa racket ko, mga 11:30, minsan 12 na. Babike ako, papunta dito sa GMA Cavite from Las Piñas yun. So 1 oras may kita ko nagbabike. Pagdating ko dito, okay naman. After 2 to 3 months, nagkaroon na ako ng mga sakit sa balat. Alam mo yung parang naging Dalmatian ako pero puti yung patches ko. So kala ko hindi na matatanggal yun. Mas medyo makati rin. Niligo ko sa tubig alat sa dagat. Tapos, yun, hindi na ako nag-bike ng tanghali. O kung mag-bike man ako tanghali, naka-long sleeve na. So natanggal yun na yung pamumuti. So yun, huwag nyo nang hangarin na magkaroon kayo ng gano'n dahil nakakakaba eh. Inyo sakit sa balat na hindi matanggal eh. Balat kalabaw ako, kasakit ako sa sakit sa balat. Anyway, bye-bye na. Parami yung patalastas natin. So yun lang, God bless and bye-bye.